So titigil ako dito sa paahon mga kaibigan. Ayan. Ayan. So tigil ako dito sa gilid sa paahon. Ayan. So kung traffic ang situation, tumigil kayo sa ahon kasi traffic. So lagay natin ng first gear. Ayan. So naka first gear siya. Hanapin natin yung biting. Good day mga kaibigan. Today i-share ko lang sa inyo mga kaibigan kung ano yung mga ginagawa kapag mga ahon o mga paakyat na kalsada. Isa yun sa mga tinatanong. Actually, may mga nagtatanong po talaga dyan regarding dyan kung paano raw ba hindi mamatayan ng makina sa mga paahon. And isa pa sa mga tinatanong ng ating mga subscribers sa ating YouTube channel, stop and go sa mga paahon. Well mga kaibigan, kung napanood nyo na yung mga ginawa kong video regarding din sa uphill na yan, kaya po mag-stop and go sa mga paahon at marami din pamamaraan para hindi tayo mamatayan kahit traffic pa yan. Lagi ko naman sinasabi na the only method na pwede natin gawin dyan is yung biting point na tinatawag, lalo sa manual transmission. So biting point, dyan po nagaganap yung pag-engage nung clutch, ay yung power mula sa engine na itinatransmit sa transmission hanggang mapunta sa gulong, kaya po tayo gumagalaw. Syempre, lagi ko naman sinasabi to na walang ibang ginagamit sa paahon, first gear. First gear po para mangyari yung lagi kong sinasabing biting point. Yan po nangyayari ang biting point. So paano nga ba ginagawa yung biting point? So ang biting point mga kaibigan, nangyayari lamang yan kapag nakokontrol po natin ang clutch pedal. Yan. Ang clutch pedal, pag nakontrol ng isang driver yan, lalo sa mga paahon, sa mga traffic, hindi po namamatay ang makina. Yan po ang magpapagalaw ng mabagal na gumagapang ang isang sasakyan. Yes, nangyayari po yan. Stop and go na yan. So titigil ako dito sa paahon mga kaibigan. Ayan. Ayan. So tigil ako dito sa gilid sa paahon. Ayan. So kung traffic ang situation, tumigil kayo sa ahon kasi traffic. So lagay natin ng first gear. Yan. So naka first gear siya. Hanapin natin yung biting point habang naka-press tayo sa brake pedal. So habang naka-press sa brake pedal, unti-unti itataas yung clutch. Mararamdaman natin yung sinasabi kong biting point kapag nanginig or nag-shake ang kotse natin. Yan. Pag nanginig, hold nung paa sa clutch. Hold, wag natin gagalawin, wag natin ibababa, wag natin itataas. Hold lang katulad ng ginagawa ko. Then dagdagan natin ng konting gas. Yan, at least mga 1.5 to 2,000 RPM. Yan, kung mapapansin nyo, gumagalaw na po tayo ng unti-unti. Then nangyayari din ng stop and go dito. So pwede mo ulit ilubog yung clutch. Ilubog natin. Yan, tumigil ulit tayo. Then hanapin ulit natin yung clutch biting point. Pag naginig ulit, hold, then dagdag ng konting gas, at least 1,000 to 2,000 RPM. Yan. At kung mapapansin nyo mga kaibigan, crawling ulit paahon yung sasakyan natin. Take note, hindi ko pa binibitawan yung clutch. Naka-hold pa yan at nagagasla ako ng konti. Yan. So pwede ko nang bitawan yung clutch kapag moving na po ang kotse natin. Yan. Then pwede na tayo magpalit ng second gear. Alright, so ganun po ginagawa ang clutch biting point, clutch control sa mga paahon. Mapa-stop and go man yan dahil traffic, may kasama ka or wala, nangyayari po ang biting point. Provided na kailangan mo siyang lagyan ng gas at least 1.5 to 2,000 or 2.5. Depende sa mga kasama mo, kung may kasama ka. Pero may mga pagkakataon po mga kaibigan na kahit kung wala kang kasama, kayang-kaya yan itakbo ng clutch. Kung ikaw lang mag-isa, driver lang, walang kasama, walang sakay, kayang-kaya pong itakbo ng clutch ang biting point kahit paahon pa yan. So yun lang mga kaibigan, sana po nasagot ko at may mga natutunan tayo for this video. That's it, bye bye!